Ang versikulo 4 ay kwento ng tungkol ito sa mga problema, reality, problem natin ngayon sa society. Kaya rin ako gumawa ng ganitong klaseng istorya kasi nga dahil sa mga nangyayari sa paligid natin, sa komunidad natin. Nandito yung teenage pregnancy, nandito yung abortion, yung drug addiction, HIV at kung ano-ano pa. So, itong versikulo 4 ay tungkol sa mga ganong klaseng problema. Versikulo 4, ako si Dana. Si Dana ay involved sa isang love triangle between her best friend and her best friend's boyfriend. So, si Dana, she's forced to deal with the issues of premarital sex and abortion, wherein mapapwersa siya na gumawa ng isang malaking desisyon sa buhay niya, and that is whether to choose love over life. Ang role ko dito sa versikulo 4 ay si Gerald. Si Gerald, isa siyang pusher and user ng drugs. So, meron siyang grupo na kinabibilangan kung saan hindi siya makaalis dahil may patakaran sila na bawal makalabas ng buhay. Tapos, bakit siya naging ganito? Dahil sa broken family, yung kinahantungan ng buhay niya parang desisyon niya rin. Isa akong sinasabi nating pokpok. Huwag na natin English and pangit din eh. Ayun. Tatrabaho ako sa club para mabuhay yung aking kapatid. Kabuuan ng versikulo 4 ay tungkol sa problema ng society natin ngayon, sa komunidad natin ngayon. Bibigyan lang natin sila ng option, bibigyan lang natin sila ng ways kung paano nila gagawin yung ganong klaseng sitwasyon kapag nandun na sila. Kumbaga guide lang to, ginawa lang natin tong play na to para sa maraming tao, para sa estudyante, para sa mga taong napapalooban nitong mga problema. Ang kwento ng uno is about Gerald na isa siyang member ng sindikato na iniwan ng magulang niya. Buong akala niya hindi na babalik yung nanay niya hanggang mamatay nga yung dad niya. Tapos ayun, parang mas pinili niyang maging masama, magbenta ng drugs, gumamit ng drugs para mapag-aral niya yung kapatid niya. Dito sa DOS, meron akong best friend, si Mina. Si Mina meron siyang boyfriend na si Albert. At si Albert ay basically aagawin ko. At may relasyon kami at may relasyon din siya kay Mina. At naniniwala ako na pareho na somehow totoo yung pagmamahal ni Albert sa akin. And Albert ends up getting me pregnant. And that is where my kalbaryo starts. So, kumbaga parang paninira ng isang pagkakaibigan over love. Sa kwento na yun, masakit bilang ate na nagsusumika, na akala ko nag-aaral ang kapatid ko, na akala ko na ibigay ko na sa kanya lahat, na pilit kong inaabot ang pangarap na ibigay sa kanya kung ano yung dapat. Pero hindi pala sapat dahil naging ganun din ang trabaho pinuntahan niya dahil gusto nga niya tumulong sa akin. Na ayoko maranasan niya yung ayoko siya mapunta sa ganung klaseng trabaho dahil ayoko maranasan yung mga naranasan kong hirap dahil hindi madali ang trabaho na ganun. Tungkol ito
ito sa isang bakla na talaga namang hindi talaga tanggap ng kanyang tatay niya na bakla siya. Kaya yun nga, lagi siyang binububog, ginagawa siyang maging tunay na lalaki, kahit ano, ginapagawa sa kanya, nilulunod siya sa drum, binibitin siya patawarin, at kung ano-ano pang pinagagawa sa kanya. So, tapos, huli nito, magiging okay rin naman siguro sila ng kanyang tatay. Actually, magiging okay sila, pero hindi yun ganun kabilis matanggap ng tatay niya. Siyempre, may mga magdadaan ng challenges muna yun. Si Mike, role ko, bago siya matanggap ng tatay. Masama ang tao. Hindi mahuli ang lahat para bago. Ang versikulo 4 ay para sa lahat. Dahil, sabi ko nga, ito yung kwento na magpapakita ng nangyayari sa lipunan natin ngayon.